Hello, isa pong napakagandang, araw po sa atin lahat. Welcome po sa atin pong, mini-series lang po, para siyang devotion po. At, ako po ay, nag-record po ngayon Sabado because, I know po na ito po ay makakatulong po sa atin sa ating pong pagsamba tuwing Sunday. So, salamat. I hope na lahat po tayo ay nasa magandang kalagayan and I hope ma-bless po tayo sa atin pong, topic po for today. So, bago ang lahat tayo po ay mag-pray muna. Lord, marami pong salamat. May you continue to bless us habang kami po ay nakikinig ng iyong salita. Bantayan niyo po ang aking pananalita, Father. Now, ito po ay makatulong po sa amin sa iyong pagsamba. Maraming salamat po in Jesus' mighty name. Amen at amen. Sige po, ang topic po natin ngayon mga minamahal ay ang paghahanda sa pagsamba sa Diyos. Ang paghahanda sa pagsamba sa Diyos. Opo, mga minamahal, tunay na meron pong kinakailangan na preparation sa atin pong pagsamba po sa Diyos. At sa totoo lang po, ito po'y natutunan ko lang po habang pinag-aaralan po ang Book of Exodus. So para sa ilan po sa atin ay paano ba tayo naghahanda po para po sa worship po ng linggo. Sometimes sasabihin natin ay inaayos lang natin ang atin pong mga clothes sa gabi ng Saturday, then gigising ng maaga, mag-devotion ng konti, kakain ng breakfast, maliligo, and then pupunta na po sa church. No? Yan po ang pangkaraniwan pong paghanda ng mga tao po tuwing Sunday morning or bago po sila pumunta sa church upang magsamba. At sa totoo lang, ganun din po ako. Nung ako po ay hindi pa po lumalim po sa salita ng Diyos, ganun po yung aking paghahanda. Sunday morning, gigising, magpe-pray, and then maliligo, kakain ng breakfast, and then papasok na po or pupunta na po sa church. So tignan po natin, ano ba tinuturo ng Biblia kung paano po tayo maging handa or maghanda para po sa pagsamba sa Diyos, lalong-lalo na po tuwing Sunday, no? And I hope and pray na ito po ay makatulong, ito po ay makaguide po sa atin upang pagpalain tayo ng Diyos sa atin pong pagsamba po sa Kanya tuwing Sunday. So kung meron tayong Bibles po, buksan natin ang atin pong Biblia sa Exodo chapter 19 at magsisimula po tayo sa verse 10. Exodo chapter 19 verse 10. At ito po ay shortcut lang po because marami pong parts sa chapter 19 ang makakatulong or magtuturo sa atin kung paano nga ba tayo mag-prepare para po sa Sunday service. Pero isang point lang at malakas po yung impression ng Panginoon na ituro ko po ito lalong-lalo po ngayong Sabado. So basahin ko po para makita po natin ang fundasyon. Sabi po niya, sinabi ni Yahweh kay Moses, verse 10, Exodus chapter 19, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang mga sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. So may paghahanda, di po ba? Kailangan labhan nila ang kanilang mga damit. At humanda makalawa, verse 11, sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sanay para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok, verse 12, at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok, ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sinumang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sinumang patayin sa ganitong dahilan ay huwag din hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lamang kayo makaakyat sa bundok. Mula sa bundok, verse 14, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at ninilis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, humanda kayo sa ikatlong araw, verse 15, at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan, verse 16, ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. So yan po ang atin pong teksto. Exodus chapter 19 verse 10 to 16. So ang storya po dito ay mga bagong ligtas, no? Mga baby Christians po ito
just months nung sila po ay niligtas, just months na sila po ay tumawid na po sa Red Sea. At ngayon po ay nasa bundok ng sanay na sila, ng sanay, no? The mouth of God upang dito po ay magkakaroon ng tagpuan. So dito po sa Exodus chapter 19, ito po yung unang pagtatagpo. This is the first meeting sa pagitan po ng mga Israelita at ang Diyos. So ang Israelita dito po may makukonsider natin isang kongregasyon na si Moses po ang kanilang leader. At ngayon po, this is the day, ito na po yung first meeting nila, ito po yung first Sunday service po nila. At sinabi ng Panginoon sa verse 10, sabihin mo sa mga tao na ihinanda nila ang kanilang sarili. Kaya mga minamahal, sa pagtatagpo ng mga Israelita at ang Diyos, ay meron pong paghahanda na dapat pong gawin. Di po ba? Ang Diyos mismo nagsabi kay Yahweh, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili. So tunay po mga minamahal, para ma-bless po tayo sa atin pong worship this coming Sunday, ay dapat po meron pong paghahanda na atin pong ginagawa. So marami pong principles po ito, pero dito lang po ang na-impress, ito po yung malaking desire na gusto ko pong i-share bago po tayo magsamba bukas po. Unang-una, mga minamahal, ang paghahanda na ginawa po ng Diyos ay sila po ay labhan ang kanilang damit. So meaning po mga minamahal, ay sa panlabas, of course, maligo, isuot po yung Sunday best. Pagkatapos po ay kailangan malinis silang nakatayo sa harapan po ng Diyos. Ibig sabihin po, sa panloob naman ay wala silang kasalanan. No, sila po ay nakapag-confess ng kanilang kasalanan at humingi po ng kapatawaran. At hiningi po sa Diyos na sila po ay linisin sa kanilang na-accumulate na kasalanan. So number 1 po yan, unang-una, outside, maging malinis tayo, suotin natin ang Sunday best. Pangalawa po, yung inside, kailangan po ay humingi tayo ng tawad sa atin pong mga kasalanan, and then hingin sa Diyos na linisin tayo sa atin pong mga kasalanan. Pangalawa po, sabi po ng verse 11 ay, at humanda sa makalawa sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sanay para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok, nihahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sinuman gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sinumang patayin sa ganitong dahilan ay huwag din hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lang kayo makakaakyat sa bundok. So after sinabi ng Panginoon na sige, linilabhan nyo ang inyong pong mga damit, maging presentable kayo outside and inside sa pagharap ninyo sa Diyos, ay ngayon naman ang sabi po ng Diyos ay maglagay siya ng boundary. So si Moses maglalagay po ng boundary sa bundok. At dito po, hindi po pwedeng lumampas po ang mga tao. At kapag lumampas po ang mga tao o hayop, sila po ay papatayin sa pamamagitan po ng bato o sibat. Ano pong gusto pong iparating sa atin ng Diyos dito po sa kontekstong ito? Well, pinaparating ito ng Diyos na gusto po niyang malaman ng mga Israelita for the first time na siya ay banal, na siya ang banal. Ang Diyos ay banal na hindi po pwedeng lapitan po ng mga tao. So yan po, no? Pangalawang concept po yan. Kailangan po ay alam natin, no? Kasi dito po, gustong matutunan po ng Diyos ang mga Israelita na siya po ay banal. Kaya sa atin po, sa paghahanda po natin sa tuwing Sunday po, kailangan po maunawaan natin, alam natin ang kabanalan po ng Panginoon.
Pangatlong prinsipyo, and this is the last po, sabi po ng verse 14, mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at nilinis na nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, verse 15, humanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat, verse 16. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa tao ang lahat, nanginig sa takot, ang lahat ng tao sa buong kampo. So nung nadunon na sila, it is the day na unang magtatagpo ang kongregasyon ng Israel at ang Diyos, nagkaroon po ng kulog at kumidlat at nabalot ang bundok ng makapal na ulap at meron tunog na malakas na trumpeta. So kung imagine nyo po, kung nandoon po kayo sa bundok po na ito, ay naku, matatakot kayo. Ako nga po, sa kulog pa lang at kidlat na malakas, natatakot na po ako. Ito talagang malakas at constant na kulog at kidlat. Kaya nagkaroon sila ng takot. Dito po mga minamahal, hindi po aksidente na ang Diyos ay nagpadala ng kulog kidlat na nabalot ng makapal na ulap ang bundok at mayroon silang narinig na malakas na trumpeta. Ang gusto po ng Diyos dito ay matutunan nila na matakot po sa Panginoon, na matakot po sila sa Kanya. So ngayon po, ang paghahanda po na kailangan po natin gawin ay kailangan natin malaman, maunawaan at maramdaman ang patungkol po sa takot po sa Diyos. So 3 things. Una, bilang paghahanda, maging presentable tayo sa panlabas, maligo tayo, wear our Sunday dress, maging malinis tayo sa panloob, confessing our sins, hingin ng Diyos na tanggalin, linisin tayo sa kasalanan. Pangatlo ay dapat maunawaan natin ang kabanalan ng Diyos. Maintindihan natin, malaman natin. And pangatlo po, maunawaan, malaman at maramdaman natin ang takot ng Diyos. Ito po yung tatlo. Marami pa po ito sa chapter 19, pero itong tatlo lang po ang nais ko pong ipresenta. Itong tatlong ito ay kung ginagawa po natin, meron tayo bukas, bago tayo pumasok po sa church, presentable tayo inside and out, meron tayong kaalaman at naunawaan natin ang kabanalan ng Diyos. Pangatlo po ay naunawaan na alam natin at nararamdaman natin ang takot ng Diyos. Yan ang magandang meron tayo bago tayo pumasok sa simbahan. At yan po ang way para po paghandaan ang pagsamba po sa Diyos. Ngayon po, before we close, ano po yung gagawin natin para malaman natin? Kasi alam naman natin, madali na po yung ligo, yung Sunday's best, and then yung maging malinis sa loob, alam na po natin. So ang tanong po, paano po natin magkakaroon tayo ng kaalaman at kaunawaan patungkol po sa kabanalan at magkaroon tayo ng takot sa Diyos? Well, mga minamahal, basahin natin ang Biblia. Basahin natin ang Biblia. Kung gusto po natin malaman ang kabanalan po ng Diyos, basahin natin yung 4 na gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. At dito po, kasi dito po sa mga gospel, makikita po natin ang kabanalan ng Diyos kay Kristo. Makikita po natin ang kabanalan ng Diyos sa paraan na namuhay po si Christ. Nakikita po natin ang kabanalan ng Diyos nung pinako po si Kristo sa krus. Makikita po natin ang kabanalan ng Diyos nung na-resurrect po ang Panginoon. So read the gospel at magkakaroon tayo ng kaalaman at kaunawaan patungkol sa kabanalan ng Diyos sapagkat malalaman natin kabanalan ng Diyos sa pamamagitan po ng pamumuhay po ng ating Panginoon. Kung gusto niyo naman po malaman ang takot na Diyos, sa Diyos naman ay of course basahin po ang Revelation, ang Book of Pahayag. And ang ginagawa ko po ay binabasa ko po
ang libro ng Psalms o mga awit. Saturday night, mga minamahal, pagkatapos po ng lahat ng atin pong ginagawang gawain, magbabad tayo at magbasa po ng Psalms para at least pagpunta po natin sa church, punong-puno ang ating kaisipan patungkol sa kabanalan ng Diyos at punong-puno ang ating kaisipan patungkol po sa takot ng Diyos. I hope po na nakatulong po ito sa atin pong paghahanda bilang paghahanda po para po sa Sunday service po. Tayo po'y manalangin, Lord, may continue to guide us, Lord, kung paano po applyin po ang mga bagay na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po, and kung kayo po'y walang church na dinadaluhan, ang Calvary Chapel Solano po, ang ating Sunday service po ay 9 a.m. Ang ating pong location po ay Purok 4, Barangay Agum, Solano, Nueva Vizcaya. Ang atin pong malapit po tayo sa Barangay Hall ng Barangay Agum o kaya sa Agum Elementary School. Kung tayo po ay manggaling po sa town and then lampas na tayo sa Barangay Hall ng Barangay Agum, tingin lang po kayo sa right side, third house from the right, mula po sa Barangay Hall. God bless po.